Ate JV, itong 18 bagmen. Sige, sabihin natin Ano ba bagmen. tawag kasi, ninyo? At, Ako ang palagay ko magandang itawag diyan para medyo neutral na tayo, no, objective tayo. Zaldico Security. 18 Zaldico Security. O kasi pag sinabi mong 18 Marines, parang binibigyan mo sila ng credibility, ayaw naman ng Philippine Marines yan at ayaw ng AFP na sila ay tukuyin na ganon. Ngayon, hindi naman pwede, kasi pagka naman sa kabila, ang sasabihin nila, 18 bagmen, 18 basurero, baka naman medyo derisive naman, di ba? So, let's be objective. Sino ba yung mga taong ito? Ang pagtingin ko kasi sa kanila, to be really very accurate about it, sila ay mga security people ni dating Congressman Zaldico. Nailathala na, and I think this was also reported by NBI Chief Melvin Matibag, na ito raw 18 ito ay kasama ito sa more or less 100 na mga ex-military na ni-recruit ng isang general belonging to Class 75 ng PMA, na dating battalion commander sa Bicol, kaya malapit kay Zaldico, at ito mga pinagre-recruit. Alam nyo, Maan and Sandro, kasi mahirap mong paniwalaan na yung mga mali-malitang pera na di umano ang laman niyan ay 10 milyon o kaya 10 milyon ay ipagkakatiwala ni Zaldico sa kanyang mga security lang. I have it on good authority. May kausap ako na kasama dyan sa grupo ng mga security system ni Zaldico, na itong mga 18 na to, hindi naman sila ang nagdi-deliver talaga. Merong mga personal staff si Zaldi, mga secretary niya, mga chief, yung mga talagang pinagkakatiwalaan niya staff sa Congress. O kaya doon sa kanyang contracting company, meron siyang SunWest Doon ang gagaling ang pera at idinideliver. Ako naniniwala meron mga dinideliver na pera. Pero hindi itong mga 18 na to ang nagdi-deliver. Sinasamahan lamang nila. Either driver sila o kaya security para bantayan na walang mangyayaring masama doon sa mga idinideliver. Ngayon, ang masama po nito kasi parang ipinalalabas ngayon nitong mga handler, kasi may handler tong 18 maliwanag na maliwanag. Hindi sila lalabas on their own Merong nag-recruit sa kanila. At merong tumutustos at nagsusuporta sa kanila para sabihin nila yung sinasabi nila ngayon kay Marcoleta at kay Cayetano. Ang problema doon, at saka may gumawa para sa kanila ng kanilang joint affidavit na 18 sila, nakala mo ba araw-araw, minuminuto, magkakasama sila. Kaya mahirap paniwalaan yan. At nagtuturo na sila ng kung sino-sino. Kadalasan, yung mga nasa kabila nitong grupo naman ni Cayetano, ang mga ipinagtuturo. Yun ang mahirap doon. Kasi, what's the word? Weaponize, When weaponize nila, using half-truths, at ilalagay nila yung mga pangalan na mga taong malabo naman na mapasama dyan sa listahan na yan. Hindi naman ako naniniwala doon sa mga pinagsasasabi nila na sinasangkot nila dyan kung sino-sino. Maaring yung iba totoo. Maari. Dahil si Zaldico naman, kilala naman si Zaldi na talagang nagkakadkad ng pera yan. And if you are appropriations chairman of the House of Representatives, talagang ikaw ang nasa posisyon para magkadkad at yung talagang magpamudmod ng malaking halaga ng pera. Talagang kaya niya yan. At ako'y naniniwala, ginagawa po niya yan. Pero yung tong kinekwento nitong 18 na ito, mahirap pong paniwalaan to. Pero Marami Attorney ng JV, dagdag nabanggit nyo yung joint affidavit. Normal ba na 18 sila doon sa iisang affidavit? Bakit po hindi ginawang tagi-isa? Bakit po hindi ginawang tagi-isa para nakikita kagad kung may corroboration o hindi? Pero parang minadali o nagtipid. At lahat sila nasa iisang affidavit lang. So, di mo tuloy alam kung napilitan ba yung isa. 'Di ba? Or may gumawa para Pinapirma sa na kanila, lang. pinapirma na lang. Diyan nyo makikita,
Maan and Sandro, no? Diyan yung makikita yung malaking kabalbalan nitong joint affidavit na to. Ano ba ibig sabihin ng affidavit? Yan ay sinumpang salaysay, sinumpaan niya na pagsasalaysay ng tao na meron siyang personal knowledge nung kanyang ilalathala dyan. Kumbaga, alam niya yon sa sarili niya. Sapagkat yun lang ang kaya niyang panindigan. Pag hindi niya nalaman yon sa sarili niya, hearsay na po ang tawag dyan. At walang kwentang ebidensya yan. Ngayon, ako, sa akin pong, alam niyo, Sandro and Maan, matagal na tayo nagpa-practice ng abogasya, no? Yes. More than 40 years na po tayo sa practice. Nakakakita naman tayo ng joint affidavit. Pero, hindi ganyan karami. Kadalasan, halimbawa, meron hong mga pulis na gagawa sila ng entrapment para sa drug case, no? Usually, dalawa sila. So, meron silang huhulihin, dadamputin nila pagkatapos ng entrapment. Mag-execute ngayon sila, dalawa sila ng joint affidavit para nung sa ganon, pagka may pinatawag ang husgado, isa sa kanila pwede na. Dahil totoo naman dalawa silang nandun. No? Kung minsan may nakakakita ako, mas marami sa dalawa, maaring tatlo, mga sundalo yan na sinasabi nila kasama sila doon sa operation, ganito ang nangyari, nakita niya si ganito, nakipagbarilan, ganyan, nakita niya yung akusado, na may hawak na baril, ganyan. Meron ganyan. Mga tatlo sila siguro, no? Para pag pinatawag, isa o dalawa sa kanila, pwede na. Pero, Diyos na mabagin, yung 18, walang ganyan. Hindi po pwede yan. Sapagkat yung 18, umaasta sila na akala mo ba ay sama-sama silang 18 na nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Hindi naman totoo yun. Kasinungalingan yon. Sapagkat kung may nagdi-deliver sa kanila bilang security o kaya driver, siguro marami na yung 2, 3 o kaya 4. Marami na yon. Sa isang lakad, siguro ganun lang karami. Pero hindi pa pwedeng 18 sila kasama nila yung pagdi-deliver ng mali-malitang pera. Hindi totoo yon. At yung pagdi-deliver, tignan po ninyo nangyari yan ng iba't ibang araw, iba't ibang oras, at sa iba't ibang tao raw nila dinadala. So ibig sabihin, ako po ganito importanteng marinig natin yung katotohanan galing sa kanila. Itong mga 18 to, kahit papano may nalalaman ito Meron po na nalalaman ito. Ang malaking problema lang natin, hindi natin maintindihan kasi pinakialaman na ni Levy Baligod, ni Attorney Baligod, ni Mike Defensor, o siguro maaring pati si Senator Marcoleta, pinakialaman na nila yung affidavit. Hindi po ako naniniwala na yung 18 makakagawa ng isang affidavit para sa kanila. Yan ay ginawa ng isang abogado. Most likely, si Attorney Baligod ang sumulat niyan. Ngayon, may script po yung... Attorney JV, parang tingin mo may dagdag bawas. May dagdag bawas. Ay, ang dami na pong dagdag bawas Nung una, sabi nila, nag-deliver kay Congresswoman Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, teka, hindi pa naman ako Congresswoman. Ay, mali. Atras sila, di ba? Nagkamali. Sorry. Nagkamali ako, sabi ni Baligod. Pagkatapos, eto na naman. Nasangkot nila si Loren Legarda. Dahil si Loren Legarda, at that time, nandoon naman sa kabila. Nila Cayetano, di ba? Nandoon sila sa dating majority ni Tito Soto Nando si Loren. O isinali nila. O ngayon naman si Loren lumipat at napansin ng mga netizens. Ba't si Loren nandyan pero ayaw nyo naman sabihin doon sa kanyang peke at bogus na Blue Ribbon hearing. Ayaw nyo siyang banggitin. O nung pinoint out na, sinabi nila, ay nagkamali, hindi pala siya dapat kasama. Maraming mga anong tawag doon, yung bawi. Bawi, gano'n lastiko. Hindi mo makita yung consistency. Hindi tama lahat yung mga kwento Kaya tuloy, Attorney Meron JV. akong pananiniwala. Yes. Attorney JV, Yes, kaya ma'am. tuloy sa mga pagpapalit-palit nga ng statement, pati yung mga lugar, pati yung mga oras na pagkakamali na rin. Tama sabi mo, hindi na consistent. Oo. Kasi nga po, hindi sila mismo yung may alam. Scripted yan Iyan po ay inimbento ang karamihan ng mga nakasaad dyan sa joint affidavit ng 18 tao. Ipinasok na lang po yan.
Ginawa ho ni Baligod yan eh. Maliwanag na maliwanag sa akin yan. Tapos pagkatapos niyang gawin yan, basahin niyo, pwede na ba yan? O yan, pwede na ho yan. Alam po ninyo, pagka dumating yan sa husgado, hindi naman sila sabay-sabay 18 na magtetestigo eh. Isa-isa sila magtetestigo. Dahil hindi nyo pwedeng iupo ang testigo na 18 dahil iisa lang ho ang witness stand. Kaya lang, nagagamit nila ito sa politika, lalong-lalo na dito sa yung ginawa nilang Blue Ribbon hearing na bogus. Kasi lahat yung 18 napaupo nila sa isang lugar. Bakit hindi lang tawagin nila yung mga nagsalita lang doon sa doon sa affidavit na yan? Yung mga nagsabi lang na ito dinala ko doon, ito dinala ko diyan. O yun lang ang tawagin. Ni ayaw nga nilang maghiwa-hiwalay eh, di ba sa NBI ho eh. Sabi ng NBI tatawagin niya isa-isa. Pagkatapos ayaw pumayag ni Baligod tsaka ayaw pumayag nitong mga 18 na magiging isa-isa sila. Kailangan sama-sama sila eh. Bakit ganun? Alam nyo, mahigpit ang patakaran diyan sa Senado at saka sa Kongreso. Ang protocol po diyan, kapag ikaw ay abogado, hindi ka pwedeng umupo doon sa mesa ng hearing. Doon ka lang sa likod. Pwede ka lang bumulong doon sa mga witness, pero hindi ka pwede magsalita. Yan po ang patakaran diyan. Pero tingnan nyo, yung ginawa ni Marcoleta at saka ni Cayetano, parang witness na ho si Baligod eh. Meron bang ginawa si Baligod tungkol doon sa delivery ng mga maleta na yan? Meron ba siyang personal na alam tungkol dyan? Di wala, hindi ba? Ang alam lang niya, siya ang lumapit dito sa 18 to. Siya ang nag-recruit dito sa 18 ito. And aminin na natin, hindi naman po gaganyan yung mga yan kung wala yan na konsiderasyon. Kung walang pinangako o ibinigay na dyan, meron po yan. Sapagkat napakalaki po nung kanilang pinasok na mapanganib eh. Hindi ho nila gagawin yan eh. Lalo na ngayon. Kasi alam nyo po, magmula nung tumakbo si Saldico papunta ng abroad at hindi na nagpakita, yan pong mga yan, nawala ng trabaho yan. Lahat po yan, yung mga security na yan, mga 100 ho yan mahigit eh. Hindi na ho na pagsesweldohan yan ng Kongreso dahil nag-resign na si Saldico o kaya nung kanilang SunWest. Kasi wala na eh, nilusaw na sila eh. Kaya naghahanap ho ngayon yan ng mag-aalaga sa kanila at magkakalinga sa kanila. Attorney JV. Ngayon si Defensor, pumasok ngayon si Baligod. Ngayon, ang kailangan po natin talaga maintindihan dyan, and I hope that Melvin Matibag will be able to discover this as NBI. Sino ba talaga ang nasa likod ng 18 ito? Dahil hindi lang si Mike Defensor sigurado yan. Meron pong malalaking tao, meron pong nagpopondo para ang 18 ito ay magsalita ng ganyan, magsangkot ng mga bakit naman halimbawa ho ito isa sa giveaway to. Si Father Flavi. Bakit naman bibigyan ng maleta si Father Flavi? Ano ba ang kinalaman ni Father Flavi sa flood control projects? Wala. Di ba? Yung mga media, yung mga kasamahan nyo sa media, bakit naman bibigyan ng maleta yan? Ano ba magagawa ng media? Wala nung sila kapangyarihan para dyan sa flood control na yan. Pagkatapos ito, isinama po yung yung mga congressman at congresswoman ng Makabayan Bloc. Sila Franz Castro, yung sa Gabriela, at saka yung si Raul Manuel. Ngayon, alam nyo, yung Makabayan Bloc, I know for a fact, magmula ho ng tumakbo yan dyan sa Kongreso. Yan po yung mga progressive kasama po namin yan nung araw, yung Bayan Muna. Kasama po ng Sanlakas yan at Partido Manggagawa. At mga akbayan. Ito po yung mga aktivista na pumasok sa Kongreso at lumahok dyan para makipaglaban doon sa tinatawag nating democratic space at parliamentary struggle. Hindi po ako maniniwala kahit anong sabihin itong 18 na to, na ang mga congressman ng Makabayan Bloc ay mabibigyan nila ng maletang pera kasi hindi tatanggapin. Hindi po tatanggapin. Ang mga congressman ho niyan, na mga progressive na party list, wag na ho yung mga party list na mga kontratista, yung mga kamukha nila Garjola, yung mga kamukha nila Dong Gonzales,
Talagang tumatanggap yan ng mali-maleta dahil kausap nila yung kontratista eh. Sila mismo kukuha ng komisyon nila eh. Pero ito naman hong mga nasa Makabayan, Black Bayan muna, ganyan, Gabriela. Yan ho, natatapos ang termino na sa Kongreso. Mahirap din yan. Hindi sila kumukuha ng pera. Aha. Kung meron man dadating sa kanilang pera, magagaling sa Kongreso, yan ay pupunta sa partido nila, hindi sa kanila. Aha. Kaya yun ho, ano na yun, giveaway na yun eh. Aha. Giveaway na yun na kung sino-sino nilalagay. O ngayon, sinaman la si Tito Soto, sinaman la si Erwin Tulfo. Bakit? Kasi yan ang gusto nilang sirain ngayon. Hindi ba? Yan ang gusto nilang sirain. Pero si Mark Villar, hindi sila kumikibo. Naisama na nila. So, ang gulo. Hindi ba? Ang gulo. Paano mo ngayong paniniwalaan ang mga lahat ng nakasaad dito at ang mga pinagsasasabi ng 18 ito? Ano sila eh? Hindi naman sila nagsasalita ng talagang makikita mong with conviction eh. Tumitingin sila sa isa't isa eh. Tinitingnan lang kung tama yung sinasabi nila eh. Kumukuha sila ng validation galing kay Attorney Baligod at sa mga kasama nila. Kung tama pa yung sinasabi nila sa script. Ngayon, pupunta lang sila saan? Doon lang sa hearing ni Marcoleta at ni Cayetano. Why? Because they know they're in friendly territory. Alam nilang hindi sila tatanungin ng mga alanganin na tanong. Hindi sila, yung kumbaga sa aming abogado, ang tawag doon, cross-examination eh. Pero ang tawag sa Kongreso dyan, interpellation lang. Mga pagtatanong lang yan. Hindi naman talaga nagko-cross-examine dyan. Hindi husgado yan eh. Sige ho, Attorney JV, siguro po, babantayan na lang natin kung ano talaga, kung gugulo pa pala ito. Pero yun nga, nakita rin natin, nasimulat sa pool, talagang magulo itong testimonya nitong 18 dapat meron tayong iba't ibang tawag para alam natin kung sino. Itong 18 bagmen. Oo. Bagmen. Bagmen. Alam nyo, technically, hindi naman sila talaga ang bagmen eh. Bantay lang sila eh. Security sila ng mga civilian staff ni Saldico na nagdi-distribute. 18 Hindi okay sila din mga 18 security guards. Security guard sila. Isipin mo naman. Or bouncer. Yung bang halimbawa 70 million na maleta, ipagkakatiwala mo na iabot ng isang ex-marine na dishonorably discharged at hindi mo naman talaga alam saan lupalop galing yan. Hindi ba? Alright. Sige po, marami Sa pong kanila ba ibibigay yung pera na yon? Sige Natural, po. hindi. Diba? Sige po, marami pong salamat, Attorney JV. Thank you,